Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Odette. Nadama rin ang sama ng panahon sa iba pang lalawigan ng Luzon. May news to go si Oscar Oida. Nanlulumo si Mang Larry Pasyon sa isang iglap na wala ang kanyang tirahan, pati ang kanyang kabuhayan. Rumagasa ang tubig mula sa katabing ilog sa kanyang palayan sa barangay Sagpatan, Dingras, Ilocos Norte. Noong umaga, sir, nandyan po yung palayan. Sinasalba po namin yung palayan, sir. Pagkatapos, bigla na lang lumapit yung tubig. Kinain na yung lupa hanggang sa yung may bahay, sir. Maniniwala po ba kayo kung sabihin kung yan nakikita niyo pong tubig na yan, hindi po yan dating ilog, kundi bahagi ng isang malawak na bukirin, karugtong po nitong lupang kinatatayuan ko. Pero isang araw kasabay ng hagupit ni Odette, bigla raw rumagasa ang malakas na tubig. Hindi dating ilog ito. Bukirin ito. Bukirin? Oo. Hanggang saan po yung bukirin? Hanggang yun sa painting maliit yun. Gaano kalayo po yun? Mga 150 meter. Sa may barangay 34 ng sitio nagtupakan, nilamon din na rumaragas ang tubig kasama ng mga sanga ng punong kahoy ang riprap sa gilid ng Bislac River. Napinsala tuloy ang mga bahay sa gilid nito. Sa pinakauling tala ng Ilocos Norte PDRRMC, umabot sa 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa kanilang infrastruktura, habang 13 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa kanilang produktong agrikultura. Unti-unti nang natitibag ang lupang kinatitirikan ng ilang bahay sa Sarat, Ilocos Norte. Ang palikuran nga ng isang tahanan nahulog na. Malakas daw kasi ang daloy ng tubig mula sa ilog, kaya malambot na ang lupa. Nabuwal naman ang ilang puno sa gilid ng kalsada. Sa La Union, hindi pa rin pumapalaot ang mga mangingisda. Maging sa Batangas, naramdaman ng bagyong Odette kahit walang itinaas na public storm warning signal doon. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Malakas na hangin naman ang bumayo sa Nueva Vizcaya. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa Isabela, patuloy raw tumataas ang mga ilog dahil sa pag-ulan. Kaya pahirapan na rin ang transportasyon. Lumalambot na rin ang lupa, kaya nababalahaw ang mga sasakyan. Oscar Oida, GMA News.